Bakit ang iba nating mga mambabatas, mga senador, mga congressman, kung sino pa yung gumawa ng batas, sila pa mismo ang sumusuway o ang hindi sumusunod. Yan ang napapansin ko sa mga narinig ko sa mga balita. Bakit mayroong disconnect? Imbes na sila yung maging solusyon ng mga problema, sila pa yung nagiging dahilan ng mga problema natin sa lipunan. Bakit kaya ganun? Isang mabigat at napapanahong obserbasyon iyan. Ang nararamdaman mong pagkadismaya ay refleksyon ng tinatawag nating crisis of accountability sa ating bansa. Kapag ang mga gumagawa ng batas, lawmakers, ang siya ring sumusuway dito, lawbreakers, nawawalan ng tiwala ang publiko sa sistema ng hustisya. Narito ang ilang malalim na dahilan kung bakit may ganitong disconnect sa pagitan ng kanilang tungkulin at ng kanilang ikinikilos. 1. Political entitlement at sense of impunity. Maraming opisyal ang naniniwala na ang kanilang posisyon ay nagbibigay sa kanila ng pribilehiyo sa halip na responsibilidad. Dahil sa tagal nila sa kapangyarihan o sa impluensya ng kanilang pamilya, political dynasties, nabubuo ang impunity, ang kaisipan na hindi ako pwedeng galawin o mababayaran ko ang parusa. 2. Double standards sa pagpapatupad ng batas. May kasabihan tayo, ang batas ay para sa lahat, pero ang hustisya ay para sa mayaman. Madalas, ang mga batas ay mahigpit sa mga ordinaryong mamamayan, pero flexible para sa mga nasa posisyon. Kapag ang isang mambabatas ay may kontrol sa budget o may koneksyon sa mga nagpapatupad ng batas, tulad ng pulisya o korte, nagkakaroon ng proteksyon na wala ang karaniwang tao. Pangatlo, personal na interest versus public interest. Maraming mambabatas ang pumasok sa politika hindi para maglingkod, kundi para protektahan ang kanilang mga negosyo o palawakin ang kanilang yaman. Ang disconnect ay nangyayari dahil ang ginagawa nilang batas ay para sa imahe upang magmukhang nagtatrabaho. Ang kanilang kilos ay para sa bulsa o kapangyarihan. Pang-apat, kakulangan ng matinding parusa, systemic flaws. Sa ating sistema, ang pagpapatalsik sa isang senador o congressman ay dumadaan sa kanilang sariling mga kasamahan, ethics committee. Dahil sa pakiusap o utang na loob sa isa't isa, madalas ay hindi sila napaparusahan ng mabigat, maliban na lamang kung masyadong malakas na ang pressure mula sa publiko. 5. Ang cycle ng eleksyon. Minsan, ang mga problema sa lipunan, gaya ng kahirapan, ay nagiging sandata pa ng mga politiko para manatili sa pwesto. Kapag solve na ang lahat ng problema, wala na silang magagamit na pangako sa susunod na eleksyon. Ito ay isang malungkot na realidad kung saan ang problema ng bayan ay ginagawang oportunidad para sa kanilang political survival. Isang pagninilay. Sabi nga ng mga eksperto sa etika, ang tunay na sukatan ng isang leader ay hindi ang dami ng batas na naisulat niya, kundi kung paano siya sumusunod sa mga batas na ito kapag walang nakatingin. Sa huli, ang public pressure at ang ating boto ang tanging paraan para mabago ang ganitong sistema. Hanggat hinahayaan nating manatili ang mga ganitong leader, mananatili ang disconnect na ito.